Hiyati Zibe, Hotsaki, brother and sisters, good morning. Gandang umaga po sa bawat isa, especially do sa mga panauhin namin ngayong umaga, sa mga estudyante natin mula sa eskwelahan ng UEC, at sa mga magulang na kasama nila. Ganon din sa Thrive Center na meron pong special na inihanda para sa atin. Kamusta na po? How are you? Mabuti, that's good, no? It is a good day to worship God. We have less than a week before we actually celebrate our 85th anniversary. Para saan ba yung mga anniversary na yan? For the church, it is a day to remember God. And for UEC Santa Cruz, it is a special day to remember all the things that He has provided for the past 85 years. Allow me to narrate, maikli lang naman, hindi naman napakahaba o napakatagal nitong sasabihin ko. No? Yan. Sa simula pa, ang kasaysayan ng UEC Santa Cruz ay isang patotoo na ang iglesia ay hindi tinatag ng kamay ng tao, kundi ito'y sa pamamagitan ng biyaya, habag at katapatan ng ating Panginoon. Noon pa, noong dekada 1930, nang tawagin ng Diyos ang ilang mga tapat na kalalakihan, kababaihan upang dalhin ang mabuting balita sa Santa Cruz. Hindi nila lubos na maisip ang mahabang paglalakbay na nakahanda sa kanila. Pero mula sa isang maliit na pagtitipon, sa isang payak na tahanan sa Regidor Street, sa kabila ng digmaan, sunog, mga pagsubok at maging sa mga panahong tilang mahabang katahimikan, paulit-ulit ipinakita ng Diyos na Siya ang ating kanlungan, takapagkaloob, takapagpanatili ng buhay. Sa mga sandali ng pagdadalamhati ng mga tapat na kapatiran natin itinawag na ng Panginoon, nananatili ang Espiritu niya upang magbigay buhay sa simbahan. Nang bombahin ang bayang Santa Cruz, sumibol ang pagsamba sa mga tahanan. Nang lamunin ng apoy ang pamilihang bayan, ibinigay ng Diyos ang lupa para sa kanyang iglesia. Nang mapagod ang mga lingkod, siya ay nagtindig ng mga bagong leader. At nang dumating ang unos ng karamdaman at dalamhati, ginawa niyang mga patotoo ang kagalingan mula sa abo ng ating kahinaan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, inakay ng Panginoon ng UEC Santa Cruz pasulong. Mula sa maliit na pagtitipon, nagkaroon tayo ng tahanan ng pagsamba. Mula sa ilang miyembro, tayo'y dumami, no? At ganun din ang ating mga gawa na leader. Mula sa isang pangarap, itinaguyod niya ang paaralang Kristiyano na ngayon ay humuhubog sa daan-daang kabataan. At mula sa mga panahon ng katahimikan, gaya ng pandemya, nang hindi tayo makapagtipon dito sa loob ng gusali, ipinanganak ang bagong awit ng pagsamba, online na pagtitipon, at muling nag-alap ang apoy ng paglilingkod sa kanyang pangalan. Ngayon, bilang mga saksi sa 85 taon na kabutihan ng Diyos, ipinapahayag at inaalala natin na bawat bato, bawat upuan, bawat misteryo at bawat kwento ng pagbabagong buhay sa lugar na ito ay isang bantayog ng kanyang wagas na pag-ibig. Tunay nga, ang kanyang lakas ay nagiging ganap sa ating kahinaan at ang kanyang away laging sariwa tuwing umaga at ang kanyang katapatan ay kailanman hindi nagkulang. Tayo'y lumingon ng may pasasalamat, nabubuhay ngayon ng may kagalakan at humaharap sa bukas ng may pag-asa sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Kaya sabay-sabay natin deklara, sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Sabihin nga natin, sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi, ipahayag ng UEC Santa Cruz ang kanyang pangalan. Mananatili ang kanyang pag-ibig at maglilingkod sa kanyang misyon hanggang sa dumating ang araw na siya'y ating makasama magpakailanman. Patuloy tayong aawit ng may iisang tinig. Dakila ang iyong katapatan, O Panginoon. Samahan mo ako sa isang dalangin. Let's pray. Ama namin, mahabagin Diyos, dakilang Panginoon,
Lubos pong kaming nagpapasalamat sa iyong wagas na pag-ibig at katapatan sa aming iglesia sa UEC Santa Cruz. Sa nagdaang 85 taon, mula sa isang maliit na pagtitipon sa loob ng isang tahanan, hanggang sa pagtatayo ng isang sanktuaryo para sa iyong sambahan at tatag sa paglago ng paaralan, lahat ng ito'y patunay na tunay kang tapat at napakabuti. Panginoon, ikaw ang nag-ingat sa amin sa gitna ng apoy, hirap at pagsubok. Ikaw ang nagpadala ng mga tapat na mananampalatayang upang patuloy na palakasin at palaguin ang iyong iglesia. Tunay nga'y lagi ka naming kasama. Magpasa ngayon, patuloy naming dinaranas ang iyong presensya at pagmamahal. Salamat, Panginoon. Ngayon, Ama, buon, pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, dala ng aming pasasalamat sa puso. Salamat. Salamat, Panginoon. Ama, humihingi kami ng pagpapatawad sa gitna ng aming pagkukulang at kahinaan. Dalangin naming maranasan ang iyong dalisay na gabay at mga pangaral. Ikaw lamang ang tunay. Ikaw lamang ang may kakayanan. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Hangad namin oras-oras ang manatili sa iyong dambana, magamit sa iyong kaluwalhatian. Tanggapin kami bilang mga buhay na alay para sa iyong kaharian. Dingin mo po ang aming mga kahilingan, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Walang imposible sa iyo. Kailanman hindi naging kapos ang iyong kapangyarihan upang hipuin at dinggin ang aming hinaing. Naway hipuin niyo po ang iyong kamay, aming mga nagdurusang kapatiran, mga karamdamang matagal nang pinagdadaanan. Dalangin namin ang ginhawa at panunumbalik ng lakas sa mga naghihina. Pag-asa sa mga pangarap na matagal nang humimlay, pahinga sa aming mabibigat na alalahanin. Isang puso, tapat, nagtitiwala sapagkat tanging ikaw lamang ang maaaring magbigay. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan at kapayapaan sa aming komunidad. Dalisay na puso at pagmamahal sa mga namumuno sa amin. Pusong handag magsakripisyo, may takot sa iyo, Panginoon. Itinadalangin din namin ang mga lahat ng iglesia na itinatag ni Kristo, ang buong Kristiyanong pamayanan, sa gitna ng puot at kasinungalingan ng sanlibutan laban sa inyong mga anak, naway maghari pa rin ang iyong pag-ibig at kapayapaan. Tulungan mo po kaming manatiling tapat at matatag sa katotohanan. Panginoon, panatiliin mo ang alab ng aming pananampalataya. Naway patuloy ka naming mahalin ng buong puso at paglingkuran ng tapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ama, tanggapin ninyo ang aming awit at papuri. Gabayan niyo po ang mga labi ng iyong sugo, ang iyong manggagawa ni si Brother Paulo upang maipahayag niya ang iyong buong nais. Buksan ang aming kaisipan at diwa upang lubos na maunawaan ang iyong mga turo at utos. Lahat ng papuri, kaluwalhatian ay para lamang sa iyo, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Shall we all rise? Shall we all read all together our call to worship verse found in Book of Psalm, chapter 145, verses 1 to 3? Let's read. I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and the most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Basahin po natin sa Tagalog.
aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Lan sakaptak hanbun. Ayan. CPN chipa si gopi te ikaw te sachat. Guay xiong te, guay ong ha, guay be chun chong di. Guay be ing wan wan cheng xiong di emya. Guay be takdit cheng xiong di. Ya be ing wan wan olo di emya. Ya owa punwi tua kay siu tua olo iye tua bohwat tiyaktok. Tunay ngang walang katulad ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya halina po tayo sama-sama pong sumamba sa Kanya. Good morning, brothers and sisters in Christ. Batiin po natin ating mga katabi ng isang magandang umaga sa iyo. Ayan. So, as we are approaching our 85th anniversary, hindi lang po ang Panginoon naging mabuti sa atin sa ngayong taon, ngunit sa isang buong 85 years po, naging mabuti ang Panginoon sa atin. Through generations ng iglesyang ito, naging mapayapa, and truly, makikita po natin may joy sa iglesyang ito. And this morning, let us declare, the joy of the Lord is our strength. Yes, by your joy, I am made strong. I hope in your salvation song. Trust in this world, I will sing and dance, rejoice in you, my Lord. Yes, by your joy I am made strong. I hope in your salvation song. I will cling to you and your word, careful not to trust in this world. Sing and dance, rejoice in you, my Lord. I praise your name in every place and circumstance. I praise your name from rising to the setting sun. I worship you, my God. My praise will never cease. I'm served with joy and offering bring. I freely dance, with love I sing. I shout to you, my only God and glorious King. Let us continue to declare the joy of the Lord. 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看来数不胜利，也是不到数不沉默，我仍因救我的神而心快乐。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日直到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，找不赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。I praise your name
serve with joy and offering bring. I freely dance with love I sing. I serve with joy and offering bring. I freely dance with love I sing. I shout to you, my only God and glorious King. Truly, the joy of the Lord is within us. And for the 85 years po ng ating iglesia, hindi lang naman muna ang joy ng Panginoon ang nasa atin, but God has been good to us. And the Lord is good always and forever. Amen po ba? Yes. Let us continue God's grace, God's goodness, God's faithfulness through us. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Let us clap our hands. Let us worship the Lord. 1, 2. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you
So as we worship, let our prayer be Jesus as the center of our lives. Let's be honest with Him that we need Him because we cannot handle our own lives. So as we sing, let's humbly come to God and ask for His grace, for His mercy. Let us all sing. Be my Alpha, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. This is our prayer. And give me a song in the night. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, what hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder its burdens, and carry it into the light. Oh Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, what hearts sing out your praise forever. All we need is you, Lord. We're so desperate for you, and we long for you. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind. Let us all sing. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Oh, Christ before me, oh, Christ behind me. And Jesus, I need you every moment. I need you. And hear now this grace, what hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, what hearts sing out your praise forever. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Patuloy na awitan po natin ang ating Panginoon. Tunay na yung biyaya ng ating Panginoon sa atin ay sukdo lang talaga.
sa loob ng ilang taon sa ating iglesia, sinamahan niya tayo. Hindi lang tayo nandito dahil sa sarili natin, kundi dahil sa grace ng Panginoon. Yung grace talaga ng Lord yung nagdala sa atin dito eh. Hayaan niyo sa umagang ito, let us offer this song to God. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng bag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng hubad at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habas sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, Lord. Sa grace mo, Panginoon, na nagdala sa amin dito. Sa 85 years, Lord God, ng UEC, Panginoon, maraming salamat. Tunay na napakabuti, tunay na napakadakila mo, Panginoon. Come on, church, let's declare God. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi nabahiran
Salamat sa suktong biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you, Lord God, for all your blessing. Truly, you are good. Truly na napakadakila mo, Panginoon. And bigyan po natin isang malakas na palakpak at papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We may all be seated. Praise be to our God. It is now the third week of the month. And next week would be our church 85th anniversary. We're gonna be celebrating God's faithfulness, for He's been with us through generations and more to come until our Lord Jesus' second coming. This is the destiny we desire, to be with our Lord. So never stop on growing on from glory to glory into Christ's likeness. Let us all be delighted in knowing the Word of God by studying our scripture today, found in 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 58. Shall we all read? I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be all changed. In the flash, in the twinkling of an eye, and the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Truly, God is good, for we will again gain understanding in His Word through His servant, our speaker for today. He is with us last week as our speaker. For those who do not know yet, may I introduce him again? He is the founder and president of New Hope Ministries International, based in Singapore, with various churches overseas. A gifted and passionate Bible teacher, speaker, and leader. He actively travels as missionary, mentor, and in partner with numerous churches worldwide. He likes mountain climbing and trekking. He has extensive experience in military and stock market. He is well known as Brother Paul, a loving husband to Alicia, and a loving father to Jermaine, Jerlyn, and Jernet. So let us all praise our Lord, and let's welcome Reverend Paul Law. Good morning. Magandang umaga po. Sorry for a bit of confusion. Good morning. Good morning. Magandang umaga.
I like to have fun when I preach. Gusto niyang maging masaya pag siya ay nagtuturo. If you don't have fun, Pag hindi kayo masaya, that's not my fault. hindi na niya kasalanan. That's your fault. Last week when we were up here Nung nakaraang linggo, nung tayo nandito, and we talked about, our struggle on earth, pinag-usapan natin ang ating mga pagsubok dito sa daigdig. and we shared about keeping our eyes on Jesus Christ. Napag-usapan natin na yung ating pag-focus kay Jesus. And even though in our present day, we still face issues, we face problems, we have struggles. Mapasa ngayon, tayo maraming mga alalahanin at marami tayong mga problema na pinagdadaanan. Yet, we have such a hope that words cannot describe. Ngunit kahit ganon, may mga bagay na kahit ang mga salita ay may mga hindi maipaliwanag. So this one is part 2. Noong nakarang linggo, part 1 yun. Ngayon, part 2 na. For those of you who didn't come last week, Sa mga hindi nakarating nung nakarang linggo, too bad. No, you can watch it online, yeah? pwede nyo panoorin to sa recorded online. My wife is also watching, so I better behave myself. So, ang aking asawa ay nanonood din online, so kailangan magpakapait ako ngayon. I went to, last Tuesday to Friday, I went to Sorsogon, to Irosin, to do a Pastors Leaders Conference. Mula Martes hanggang Biyernes, ako'y galing sa Sorsogon. So when I came back on Friday night. Yesterday, I spent a whole day in San Pablo. Nakabalik lang ako nung gabi nung Biyernes at buong araw akong nanatili sa San Pablo. And after the service today, I'm going to have lunch, and I'm going to Manila to join the rally. So, matapos nitong umagang ito, ako'y kakain ng tanghalian at sasalian ko ang ating rally doon sa Manila. And this time, I got a choice whether to go to EDSA or whether to go to Luneta. What, Luneta? Is Meron it? daw siyang pagpipilian. Either pumunta daw ng EDSA or sa Luneta daw. Let's pray for your country. Manalangin tayo para sa ating bansa. We can make fun of it, Maaari tayong magtumawa o pagtawanan to. but what's happening there affects all of us in one way or another, yeah? Ngunit yung mga pangyayari at nangyayari ngayon sa paligid, apektado tayong lahat. Can I ask all of you to stand? Maaari bang lahat ay tumindig? Let's lift up the nation of Philippines. Isuko po natin ang ating bansa. Father God, in Jesus' name, Panginoon, Jesus, we want to commit this nation called the Philippines into your hand. isinusuko po namin ang aming bansa, ang Pilipinas, sa iyong kamay. You are aware of what is happening here in this nation. Alam mo po kung anong mga nangyayari sa aming bansa. You know, Lord God, Alam mo pong lahat. what is the solution? Alam niyo rin po ang anong solusyon sa And aming the mga solution is you, Jesus. problema. At ikaw lamang, Jesus, ang aming solusyon. Father, whatever is happening in Manila, in all the other cities, Ama, kung anuman mga nangyayari sa Manila at sa mga karatig na bayan, let your peace, your angels protect your people, Lord. kung maaari ang iyong kapayapaan, ang iyong mga anghel ang siyang maghari sa paligid. And whatever the agenda of people may be, Kung meron mang mga masamang balakin mga tao sa paligid, Lord, we declare that Jesus is Lord and God over the Philippines. amin pong idinedeklara na si Jesus ang siyang maghahari magpakailanman. We speak peace, Kapayapaan, we speak justice. hinihingi po namin ang Above katarungan. all, we speak the grace of Jesus Christ over the Philippines. Higit sa lahat, dinadalangin po namin ang grasya ni Jesus ang siyang maghari sa buong Pilipinas. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus. And everybody say, Amen. thank you. Please be seated. Remember to pray for your country every day. Maaari bang lagi nating ipanalangin ang ating bansa araw-araw? So even as you see issues going on earth, and you see in your community or your nation, there are problems going on.
Bagamat marami kayong nakikita sa paligid ng mga problema dito sa bansa, sa ating komunidad, we have this blessed assurance meron tayong kasiguraduhan that in Christ, na kay Kristo, all things, ang lahat ng bagay, all things, lahat ng bagay, all things lahat ng bagay will work together with you for your good. ay maayos para sa glory natin ayon kay Hesus Kristo. So earlier when we read the verses, I'm going to ask the team to help me put on the first verse. We're going to do exactly what we did last week. We're going to go it verse by verse, yeah? So pag nabasa natin, naalala natin, binasa natin kanina yung mga talata, no? Gagawin din natin yung ginawa natin noong nakaraan ngayong umaga. So it says in I'm not sure whether they have the Tagalog, but I have it. you have the Tagalog over there. Thank you. So I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor the perishable inherit the imperishable. Ito ang ibig kong sabihin. Ang mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang mga katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. You know, you and I, no matter what we have, what we own here on earth, it is all perishable. Kung ano man ang meron natin dito sa mundo, lahat ng ito ay pansamantala lang. Ito ay lahat mawawala din kalaunan. So while we work very hard, we study very hard, we do our very best for our family, our church, in our own effort, everything we do over here, everything is perishable. Bagamat tayo'y naghihirap, pinaghihirapan natin at ang pang-araw-araw nating mga gawain, binibigay natin para sa mga ating minamahal, sa mga kapatiran natin, sa mga ating pamilya. Pero ang lahat na ito ay pansamantala at ito'y maglalaho din kalaunan. But this verse is not talking about the things we do, it's actually talking about our body we have. Ngunit itong talata na ito, hindi pinag-uusapan kung ano ang ating mga ginawa. Ito'y pinag-uusapan ang ating katawan. And this body, At itong katawan na ito, no matter how much you pump iron, kahit anong gawin yung pagbubuhat no upang matter palakihin ito, how many kilometers you run, kahit anong takbo mo, gaano karaming kilometro ang iyong no takbuhin, matter how many golf course you play, kahit anong palo nyo sa inyong golf ball, no? or basketball, games you play, Kahit ilang laro pa ng basketball ang inyong laruin, sooner or later, kalaunan, this body, itong katawan na ito, this flesh and blood, itong katawan at mga dugo no natin, matter how strong we are, kahit tayo malakas in this body, sa itong katawan na meron natin we ngayon, cannot enter the kingdom of God. hindi itong sukatan upang makapasok tayo sa kalangitan. It sounds very sad. Kung pakikinggan natin, parang napakalungkot, no? Wala tayong pwedeng gawin. It doesn't sound encouraging. Hindi ito nakakaengganyo na marinig itong mga talata na ito. And some of you may be thinking, so what's the point of all my struggle today? So, pinag-iisipan natin, saan ba patutungo itong lahat ng pinaghihirapan natin dito sa mundo? Why go to school? Bakit ka kailangan mag-aral? Why look after my health? Why? Why look after my health? Bakit ko kailangan panatilihin ang aking kalusugan? Why work so hard? Bakit kailangan naming paghirapan ang lahat ng bagay? Everything is going to be gone. Kung lahat ng bagay na ito ay maglalaho din, The world sees it that way. ang mundo, ganun ang kanyang kaisipan. And some of us, we know our friends whom you have known for some time. Some of them just, quote unquote, give up on life. At marami sa mga kaibigan natin, ganun din ang kaisipan. At pag dumaan sila ng ganyang kahirapan, sila'y sumusuko na lamang. How many of you have seen your friends when they go through difficulty, they always do this, grabe na, patay na, patay na. Ilan sa inyong mga kaibigan pag nakaranas ng sobrang paghihirap, halos sumuko na at sinasabi nilang Do wala you know- ng pag-asa. Do you know people like that? Marami ba kayong kaibigan na ganon? No? Wala. Okay, finish now service, everybody perfect. Pwede na daw kayong umuwi, tapos na ang service. Let's go to the next verse. Punta tayo sa sumunod na talata. Next verse. Next verse. 51. Verse 51. Yan.
But you know what the Apostle Paul says? Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep. Don't fall asleep. We will all be changed. Yan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. You know, this body, Alam mo ba itong katawan na meron the natin? verse earlier says, this body cannot enter into the kingdom of God. Nasabi nung unang talata na itong katawan natin ay hindi maaring pumasok sa kalangitan. Sounds discouraging. Napakalungkot marinig, no? But- Yung ganyang talata. But look at the kasabihan. first word. The first word there is listen. In the Greek is pay close attention. Ang ginamit na salita rito ay listen, no? Sa Greko, ang sinasabi, makinig ka mabuti. That means if you're going to pay attention to anything, pay attention to this. Oh. Ang sinasabi dito, kung meron ka tapang pagtuunan ng pansin, pagtuunan mo ng pansin na maigi ang mga bagay na ito. Pay attention to what? Ano yung dapat nating pagtuunan ng pansin? We will not, there's a mystery, we will not all sleep. Hindi lahat tayo ay basta na lang Tulog. matutulog. Tulog na. Hindi lahat tayo matutulog o mamamatay. Yan. Don't sleep. So if your neighbor is sleeping right now, Kung yung may katabi kang natutulog ngayon, okay, I give you permission, wake him up. Wake him up. pwede niyo daw sikuhin. Pinahintulutan ka daw niyang sikuhin to para magising. Cool down. Tama na. But we will all be changed. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. How many of us, when we go to important event, you got your 85th anniversary coming up. Ilan sa atin ang pumupunta sa mga anibersaryo? At malapit na itong 85th na anibersaryo ng ating iglesia. And I'm quite sure when coming to an important event on the 85th anniversary of UEC Santa Cruz, At sigurado ko pagpunta mo sa isang napaka-importanting event, no? Tulad nito, no? you know, you want to wear something that is appropriate, something really nice. Gusto mong isuot ang isang kasuotan na karapat-dapat doon sa okasyon. Okay, just like even you prepare. Oh, which barong should I wear? Which dress should I wear? Which tie or shirt or skirt? You have a thought process. Marami tayong iniisip, no? Ano yung mga bagay na dapat suotin? Anong damit na dapat suotin? Anong pantalon? Anong mga sapatos? Ano yung dapat gawin? You know, when I go out for important event with my wife, Kung ako'y pupunta sa isang napaka-importanteng okasyon kasama ang aking may bahay, back in the earlier days, I decide what I want to wear. nung nakaraan, ako ang nag-decision ng sarili kong mga susuotin. Right? So I put on my clothes and I go out, and then she will take her time to select her clothes. And after I'm ready, she come out. She look at my clothes, she says, "Go and change." Oh. Ang gagawin ko, pipiliin ko ang aking kasuotan, tapos lalabas na ako ng aming tahanan. Paglabas ng aking misis, sasabihin niya sa akin, titingnan niya ako mula ulo hanggang paa, at sasabihin niya sa akin, magbago ka ng susuotin. And then after a number of years, Pagkatapos ng ilang taon, nowadays I don't choose my clothes. hindi na ako namimili ng aking kasuotan ngayon. I open my cupboard, Binubuksan ko ang aking cabinet, she will open her cupboard, bubuksan niya ang kanyang cabinet, I let her choose first. papipiliin ko ang aking misis, After she finished choosing hers, patapos niyang piliin ang kanyang sariling kasuotan, then she will choose mine. then siya na ang mamimili ng aking susuotin. Do you know why? Alam mo bang bakit? I'm very lazy to change again and again. Mahirap kasing magbago ng kasuotan lagi-lagi. But you and I, Pero ikaw at ako, all of us, lahat tayo, young or old, bata man o may edad na, we all want to change. lahat tayo nais nating magbago. The young ones want to become teenager. Yung mga bata gustong maging teenager. If you are, say, 8 or 9, you will want to be 16, 17, or 18. Kung ikay 9 anyos, gusto maging 16 o 19 years old na. Okay? And then when you are in
in your late teens, you want to be like adult, 25, 30, so you be independent. Yan. Kung ikay halos 19 anyos, gusto mo nang tumanda ka agad para maging independent. Then later on, you want to be matured, you want to be well off, you want to do your business, or you want to do your work in whatever situation. Kalaunan, gusto mo nang kilalanin bilang matatag, mayaman, at may sarili ng desisyon. And then when you come to my age, you go to 50, 60, you want to go back. Nung ikay 50 na, gusto mo nang bumata na ulit. You want to go back to around 33, 34, because that's the strongest. Gusto mo dun ka sa mga edad na 33 to 34 na kung saan ikay napakatatag at napakamaayos pa. And the truth is this, At ito yung katotohanan. we all will be changed. Lahat tayo ay mababago. Next verse, please. How fast will we change? Gaano kabilis tayong babaguhin? I do not know about you. I do not know how long you take to change. Hindi ko alam kung paano ka magbago, no? Pero gaano kabilis pa yung pagbabago? How long did you think to change this morning? 2 minutes? 2 minutes now. You didn't change him. No. Guys change very fast. Ang mga kalalakihan mabilis manamit. We open our cupboard, you just look. Okay, this one. Okay, this one. Pagbukas po namin ang cabinet, isang silip sa ibabaw, isang silip sa end. Yun na yung susutin namin. If you're young, if you're in school or you're working in a company that has uniform, you got no choice. Pag ikay nag-aaral o ikay namamasukan sa isang kumpanya, wala kang choices. It's like, Ronald McDonald, every day he opened up his cupboard, what should I wear? What should I wear? Same clothes na. Kung ikay Ronald McDonald, pagtingin mo sa iyong kasuotan, wala kang pagpipilian kundi yun lamang. But, come to ladies, we, no offense, ladies, don't after take your shoes and throw here, okay? You would think, does I look good? Do I look good in that? Does this color join with that? Ang mga kababian, huwag kayong ma-offend. Ito yung aking pananaw lamang. Madalas kayong mamili at ito ba yung bagay dito? Ito ba yung pwede? Marami kayong pinagpipilian. Ladies are amazing. Nakaka-amaze daw talaga ang Ladies are kaisipan ng mga simply babae. amazing ladies. Mga babae daw, sobrang amazing daw. They not only combine the color of their top and their bottom, they combine the color of their faces. So nakakamangha kung paano nila i-combine ang kanilang kasuotan, pati na rin ang kanilang makeup. Man, look at Ariel. Every day in the same jacket. Macho, macho. So the thing is that we take time to change. Tayo'y gumagamit ng oras upang magbago. Anthony, Elder Anthony says he takes 2 minutes. Para kaya sa akin, 2 minuto lang ako manamit. When God wants to change your body, He doesn't take 2 minutes. Alam mo ba, pag binago ka ng Diyos, hindi niya kailangan ng 2 minuto. He doesn't take 1 minute. Hindi kailangan umabot ng 1 He minuto. doesn't take 30 seconds. Hindi kailangan ng 30 segundo. Do this right now. Everybody look up, everybody look up, okay? Do this right now, okay? Count how fast you blink your eyes. Kaya mo bang bilangin kung gaano kabilis ang pagpikit at pagbulat ng iyong mata? How long does it take to blink your eyes? Gaano kabilis ang isang blink ng isang mata? Some of you cannot blink. Blink. Hindi pwede na, Pastor. How long does it take to blink your eyes? Gaano katagal mag-blink ng mata? It's faster than a second. Oh, wala pang 1 segundo, tama? It's a nano flash. It's like that. That's it. That's how fast. That, ladies, brothers and sisters, that is how fast God is going to change your body. Mga kapatid, ganong kabilis tayo babaguhin ng Panginoon. In a twinkling of the eye, at the last trumpet, is last trumpet, not the last trump. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, no?
at kasabayan ng huling pag-ihip ng trompeta. For the trumpet will sound, the dead will rise imperishable, and we who are alive, we will be changed. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. You know our family members, our fathers, mothers, brothers, sisters who have died. Alam mo ba yung mga kapatid natin o pamilya, ang ama natin, nanay natin o mga kapatid na humimlay na. We say they died. Sinabi We nating say. namatay na sila. But to God, they are not dead. Pero para sa Diyos, hindi sila patay. Because if you're in Christ, you cannot die. Sapagkat kung ikay na kay Kristo na, hindi ka mamamatay. If you are in Christ, you are alive forever. Kung ikay kay Kristo, ikay buhay magpa sa walang hanggan. You know, we cry because we miss our father, mother, brothers, sisters. Madalas umiiyak tayo, nalulungkot tayo dahil sa naalala natin o namimiss natin ang ating mga mahal sa buhay. But in God's eye, they are not dead. They're actually more alive. Ngunit sa mata ng Diyos, sila'y hindi patay. Sila'y buhay. What happened? Ano ba? In a twinkling of an eye, just like that, suddenly they get a new body. Sa isang kisap mata, bigla na lang meron na silang bagong katauhan. You and I, Ikaw at ako, we are not dead. hindi tayo patay. And that last trumpet sound, Sa tunog ng mga trompeta, okay? You know what happened? alam mo ba kung anong mangyayari? You will be in a totally new body. Ika'y meron ng isang bagong katawan. How many of us, Ilan sa mga atin? how many of you who have read your Bible Sa nakapagbasa ng inyong Biblia and you read that God created Adam and Eve, at nalaman nyo at nabasa nyo na nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva. how many of you ever asked this question? I wonder what kind of body Adam and Eve had. Naisip nyo ba kung anong klaseng katawan meron si Adan at saka si Eva? Before the fall, Bago sila nagkaroon ng pagkakasala. before they took that fruit and then fall into sin, before that, what sort of body did Adam and Eve have? Bago nila kinain yung pinagbabawal na prutas, no? Anong uring katawan meron si Adan at saka si Eva noong unang panahon? My personal belief, Ang aking pagkakaintindi, not in the paniniwala, Bible, yeah? It's not in the Bible. My personal belief, wala ito sa Biblia, no? God is wanting to restore our bodies into that kind of body. Ito yung uri na meron na katawan na gusto ibalik ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Some of us, when you read our Bible, think about this. Adam lived more than 900 years. Naisip nyo ba na si Adan at saka si Eva ay namuhay ng higit 900 na taon? If you don't have Jesus in your life, Kung walang Jesus sa inyong buhay, 900 years is very boring. ang 900 na taon ay napakatagal at napaka-boring. If you don't have Jesus in your life, Kung walang Kristo sa inyong buhay, for the next 900 years, for the next 900 na 900 na taon, okay, you'll be eating the same food na. Kakain ka ng isang uring pagkain, Every day is 900 years of rice, paulit-ulit na kanin lamang, adobo, at saka adobo, sinigang. sinigang, nilaga. I know you are hungry. But you know, think about this. God not just want us to have the Adam kind of body before the fall. Hindi lamang gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng isang katawan tulad nung kay Adan bago sila nagkasala at lumayo sa Diyos. He's gonna give us His kind of body. Ibibigay niya ang isang uring katawan
na halin tulad nung sa kanya. Because when God created Adam, Sapagkat nung nilikha ng Diyos si Adan, He made Adam God of this earth. ginawa niyang Adam God of this earth. isang Diyos ng daigdig na ito. Adam was made God of the world. Ginawa ng Diyos si Adan bilang Diyos ng mundong ito. Yeah. Humankind was given dominion. That means they actually rule the world. Binigyan ang tao ng karapatan upang maghari sa daigdig. But when Adam fall, Pero nung si Adan ay when nagkasala, Adam sinned, nung nagkasala si Adan, we gave the authority to the devil. ibinigay natin o sinuko natin ang ating autoridad sa Diablo. And therefore, the devil is now the God of this world. Sa ngayon, ang Diablo ang siyang namumuno o namamahala dito sa daigdig na ito. That is why in Matthew chapter 4, when Jesus went through the temptation, the devil showed him all the kingdoms of the world. Kaya doon sa Mateo Kapitulo 4, ipinakita ng Diablo ang lahat ng kaharian dito sa mundo. And this is what the devil says. Ito at sinabi nung Diablo, All this, I can give to you. kaya sinabi ng Diablo kay Jesus, lahat ng bagay na iyong nakikita, lahat ng ito ay maibibigay ko sa iyo. If you bow down and worship me. Kung ikay luluhod at sasambahin ako. Why? Bakit? Because he took that authority from Adam. Sapagkat inagaw niya ang kanyang autoridad. Kinuha ng Diablo. We know the story. Alam niyo yung kwento. Jesus said, serve the Lord your God and worship him only. Sabi ni Jesus, sambahin lamang ang Diyos at siya lamang ang iyong pagsisilbihan. And then Jesus died. At si Jesus ay namatay. Went to the cross, he died. Siya ay siya ay pinako sa krus at namatay. He was buried. Siya ay nilibing He rose again. at siya ay nabuhay muli. And you know what he said when he rose again? At alam ba nung kanyang sinabi, In siya ay the nabuhay muli resurrected body, sa kanyang nabuhay muling katawan. this is what he says. Ito yung kanyang He sinabi. says, he didn't say all authority on earth is given. He says, all authority in heaven and on earth is mine. No. Hindi lang niya sinabi na lahat ng kapangyarihan sa lupa, kundi sinabi niya lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay akin. So Adam, the first Adam, only had authority on earth. Ang unang Adan ay may kapangyarihan dito lamang sa daigdig. Jesus has authority in heaven and on earth. Si Jesus ay may kapangyarihan sa langit at sa daigdig. And that body that Jesus have right now, At yung katawan na meron ni Jesus ngayon, that resurrected, glorious body that Jesus have right now, ang kanyang glorious at nabuhay na muli na katawan, meron siya ngayon. is the same body He wants you and I to have. Better than what Adam had. Ay isang kawangis din na ganung katawan ang meron, gusto niyang meron tayo. Hindi tulad nung kay Adan. Next verse, please. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hinding nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Whatever expensive clothes you buy, Anumang napakamahal na damit na meron ka, okay? Whatever new mobile phone you buy, kung ikaw may merong makabagong cellphone na hawak, no matter how advanced technology it is, o pinaka-advanced na teknolohiya na meron ka, doesn't matter what sort of material they use for your clothing, kung anumang material na bagay ang ginamit upang magawa ang iyong mga damit, it will all perish away. lahat ng bagay na ito ay mawawala. This body, Yung katawan na ito, this body itong katawan na ito, will perish. ay mawawala din, maglalaho. And that is actually good news for you. At yun yung magandang balita pa rin sa lahat. No? Why?
Bakit? How many of us want a body or a house that will never grow old, a house that will never suffer sickness, a house, this is a house that will never feel tired? Sino sa atin ang ayaw ng isang katawan o isang tahanan na hindi napapagod, hindi masisira? You know, you look at even young people, they are very energetic, but once the energy is over, they kapoy na, they fall asleep. Kahit yung mga kabataan natin, makita mo, punong-puno ng lakas, pero pag napagod na, wala na. Gusto nang matulog. But God is giving us a body that is in the realm of immortality. You and I, we're not going to die forever and ever and ever and ever. It's, forever and ever and ever and ever. It's a very long time. Bibigyan tayo ng katawan na hindi namamatay, hindi na mabubulok. Mamumuhay tayo ng walang hanggan. Napakatagal yung panahon na yun. Next verse. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death is swallowed up in victory. Kapag ang nabubulok ay napaltan na ng di nabubulok at ang mga may kamatayan ay napaltan na ng walang kamatayan. Matutupad na ang sinabi ng kasulatan. Sorry. What is your greatest fear? Ano yung kinatatakutan nyo? For young children, your greatest fear is your teacher. Para sa mga kabataan, kinatatakutan nyo yung mga guro, di ba? And some of your teachers and parents and pastors are sitting next to you. What is our greatest fear in life? Anong higit na kinatatakutan natin dito sa mundo? Death. Kamatayan. But as a believer, you should not fear death. Pero bilang isang mananampalataya, hindi ka dapat matakot sa kamatayan. You should celebrate life. Dapat nating ipagdiwang ang buhay. God, Diyos, when He created mankind, nung ikanyang nilikha ang sangkatauhan, death was not a part of the plan. hindi kasama sa plano ang kamatayan. And do you know why? Alam mo ba bakit? Do you know why when you're sick, Alam mo ba kung kayo may sakit? you do everything you can to fight that sickness? Nakipaglaban tayo dito at ginagawa nating lahat upang kalabanin ang ating mga sakit. Do you know why when you don't have finance or you're lacking, you do your very best to make sure you are well provided for? Kahit kayo'y kapos, patuloy tayong lumalaban at nagsisikap upang maging ganap o sapat yung ating pangangailangan araw-araw. Do you know why when you have a bad relationship, whether it's with friends or loved ones, that you will do your utmost best to reconcile that relationship? Kung meron tayong mga hindi pagkakaunawa sa ating mga kaibigan o mga pamilya, pinipilit nating maiayos to sa pinakamabilis na paraan, sa pinakamaaga na panahon. This is what the world is doing. Ito yung ginagawa ng mundo ngayon. Why? Alam mo bakit? Because they fear death. Because takot sila sa kamatayan. Death of life, Kamatayan ng buhay, death of provision, kamatayan ng mga pangangailangan, ang mga probisyon, death of relationship. kamatayan din ng mga relasyon. So the word death there is not just physical death. Yung sinasabing kamatayan dito, hindi lang yung physical na kamatayan. Everything you do, my dear brothers and sisters, fighting, working very hard, doing your very best to provide for your children, restoring relationship, earning an income, serving God. Everything we are doing here, we are fighting death. Lahat ng ating ginagawa, ang ating mga
pakikibaka sa mga araw-araw na mga pagsubok, ang paghihirap natin sa trabaho, ang pagbuo natin na relasyon, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Because inside our heart, Dito sa loob ng ating mga puso, inside the deepest part of our heart, sa loob ng ating mga pagkatao, we want a perfect life. gusto natin lahat ng bagay ay perpekto. Yes? Totoo ba? Who do want a perfect life? Sino sa atin ang ayaw ng perpekto na buhay? Put up your hand. You can go home. Taas already. niyo yung kamay niyo kung gusto niyo ng perpektong buhay. All of us, Lahat tayo. all of us, Lahat tayo. we want our life to be good. Gusto natin mabuti ang ating buhay. We want our health to be healthy. Gusto nating maging malusog. How many enjoy sickness? Sino sa atin nasisihan pag tayo may sakit? How many of you enjoy utang? Sino sa inyo laging mayroong utang? How many of you enjoy fighting your friends, your brother, your sister, your mother, your father? Sino sa atin na gusto laging may kaaway na kapatid, kuya, ate, magulang? Why? Bakit? Nobody enjoys that Walang may gusto nito. because we are fighting death. Ang dahilan nito dahil kalaban natin ang kamatayan. And therefore, Kaya nga, last week, nung nakaraang linggo, you're going to sit down, yeah? Everyone come and sit? No. Sit down. Last week, I put 2 chairs. nakaraang linggo, naglagay ako ng 2 silya. No? You see the Jesus this week change, huh? We may be fighting down there Magpasa ngayon tayo lumalaban on earth. dito sa mundo. We are fighting death. Kinakalaban natin ang kamatayan. But if we concentrate on Jesus, Ngunit tayo'y nakafocus kay Jesus, in Christ, kay Kristo. this is God the Father, Ito si Ama, this is Amang God Diyos. the Son ito yung anak in the heavenly places. sa kalangitan. Over here, Ngunit dito, we have sickness. punong-puno tayo ng mga sakit. But in Christ, Ngunit kay Kristo, He doesn't have any sickness. wala siyang mga sakit. Over here, Dito sa mundo, we have lack. Lack. meron tayong mga kakulangan. Okay? Is it lack or luck? Lack. Lack. As long as you understand. Over here we have lack, but over there, Jesus has no lack. Dito sa mundo, marami tayong kakulangan. Pero sa piling ni Jesus, lahat sapat. Over here we have fear. Dito sa mundo, punong-puno ng takot. Over here we have love. Sa piling ni Kristo, punong-puno ng pag-ibig. Perfect love. Perfectong pag-ibig. Whatever you're fighting down there, Ano man yung mga laban ngayon dyan, because of death, dahil sa takot sa kamatayan, up here, sa kalangitan, there is no fight. walang away, walang laban. Because God is love Dahil ang Diyos ay pag-ibig and God is life. at ang Diyos ay buhay. Let's go to the next verse quickly. And it says this. Yes, I know you're hungry already. It says this. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? You know, the world. Alam mo ba ang iyong mundo? Sit down there. 麦给它戒掉. Oops. It's okay. Okay lang. If I break my leg, it's Anthony's fault. In life, Sa ating buhay, we fear death. lagi tayong takot sa kamatayan. The world fear death. Ang mundo ay takot sa kamatayan. You should never fear death. Lahat tayo hindi dapat matakot sa kamatayan. Because death
has no power over you. Dahil walang kapangyarihan ang kamatayan Let's sa go atin. to 56. Basahin natin ang talata 56. Where is the power of death? Saan ba nakasalalay ang lakas ng kamatayan? The sting of death is sin. That means the power of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang lakas ng kasalanan ay nagmula sa sa kamatayan. But where does sin get its power? Saan ba kinukuha ng kasalanan ang kanyang kapangyarihan? Sins get its power from the law. Galing sa Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Sin's power is the law. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan, sa batas. You're struggling to understand, right? I can see the struggle in your eyes. How can the power of sin is the law? Paano nangyari at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nakasalalay sa mga kautusan? Those of you who were here last week, remember I said this, we cannot live in the negative. Hindi tayo pwedeng manatili sa mga bagay na negatibo. Remember? Naalala nyo ba? What did we do last week? Ano ba ating ginawa nung nakarang linggo? Those of you, how many were here last week? Ilan sa atin ba nandito nung Okay, nakarang some of you are linggo? not here. That's fine. That's okay. So those of you who were here last week, I said this, close your eyes and do not think of a red sports car. Sinabi ko sa inyo na huwag niyong isipin ang isang pulang sports car. Right? The thing is this, you and I, listen, you and I, we cannot live with the do not. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilan natin na hindi isipin ang isang bagay na pinagbabawal. That's why in school, you tell children, do not do this, do not do that. What happened? Kaya nga dito sa eskwelahan, pag sinabing huwag mong gawin to, huwag mong gawin to, ano nangyayari? Pastor Rico, what happened when you tell all your children, don't do this, don't do that? What do they do? Pastor Rico, pag sinabihan mo yung mga bata, huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, anong nangyari? They do exactly what you tell them do not do. Ginagawa nila yung mga bagay na pinagbabawal. True? Totoo ba? How do we? No, God, Jesus, when He came, He never says, don't do this, don't do that. Nung dumating si Kristo, hindi niya sinabing huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to. This is what Jesus said. Ito ang sinabi ni Jesus. He didn't say, do not touch. Hindi niya sinabing huwag mong hawakan. Touch. He did not say, do not lie. Hindi niya sinabing huwag kang magsinungaling. This is what He said. Ito yung kanyang sinabi. Come unto me, Ika'y lumapit sa akin. all you who are weary Lahat kayong napapagod na. and are heavy laden, At bibigyan kita ng kapahingahan. and I will give you rest. Ah, I will give you rest. bibigyan kita ng kapahingahan. You look at our elder Anthony sitting up there. Does he look restful? You know why? Because we are down here, he's up there. Dahil kayong lahat nandyan at siya ay nandun. Rest. Ang Rest kapaypaan, is ang not, kapahingahan. rest is not sleep. Ang kapahingahan hindi ang pagtulog. Rest is not becoming lazy. Ang kapahingahan hindi yung pagiging tamad. Rest doesn't mean you don't do anything. Ang kapahingahan hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. What is rest? Ano ba ang kapahingahan? Rest is doing everything you can do without stress. Iyon yung tinatawag na marami kang nagagawa pero hindi ka nag-aalala, hindi ka nawawala sa sarili. The last 3 nights, Sa nakarang 3 araw, I had about 4 hours of sleep every night. Only 4 hours. Gabi-gabi, 4 na oras lamang ang aking tulog. Why? Bakit? Because of ministry. Dahil sa gawain. But I'm not preaching from stress. Ngunit hindi siya nagpapahayag galing sa pag-aalala o
Hindi siya nag-preach, nagtuturo galing sa pag-aalala. I'm enjoying my time here. So, if you want to live a life without stress, don't worry about the law. Kung gusto mong mamuhay ng may kapanatagan ng loob, huwag Focus. kayong mag-alala sa mga Don't- batas o kautusan na mula kay Moses. Don't focus on what is the right thing to do, what is the left thing to do. Focus on Jesus. Huwag kayong tumutok sa mga bagay na kung anong dapat gawin o hindi dapat gawin. Tayo ay mag-focus kay Jesus. Whatever you see Jesus do, Ano man ang ginagawa ni Jesus, whatever you hear Jesus say, ano man ang sinabi ni Jesus para when, sa atin when lahat, you read your word, kung binabasa natin ang salita ng when you Diyos, pray, kung ikay nalanalangin, whatever you do, sa lahat ng iyong gagawin, think of Jesus. isipin niyo lagi si Jesus. Picture Jesus sitting at the right hand, fully loved by God. Isipin mo lagi si Jesus na nakaupo sa kanan bahagi ng ating Diyos. And everything you do Sa lahat ng bagay na iyong gagawin, will not be from stress. hindi siya magiging stressful. It will be from His rest. Kaya ito'y mapupunta sa kapapayapaan. 57, please. Ha? Verse now, verse Ah, 57. 57 na. Not you 57, verse 57. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Heso Kristo. How many of us like to enjoy victory? Ilan sa atin ang gustong makalasap ng tagumpay? Yan. Victory over sickness, Tagumpay laban sa sakit, victory over utang, katagumpayan upang higitan ang ating mga pagkakautang. victory over aging. Ladies, anti-aging cream. Katagumpayan laban sa pagtanda. I know what you all watch on television. Alam ko kung anong pinapanood nyo sa TV. Nowadays, people don't watch television. They watch TikTok. Marami nanonood hindi na TV, TikTok na. How many of you want to have victory over fear? Sino sa atin ang merong gustong magkaroon ng tagumpay laban sa takot? Higitan natin to. How many of you want to have victory over death? Sino sa atin magkaroon ng katagumpayan laban sa kamatayan? If you are in Jesus Christ, Kung ikay kay Kristo, if you are born again, kung ikay pinanganak na muli if you kay have Kristo, received Jesus into your life, kung natanggap mo na si Yeso Kristo sa iyong buhay, my friends, mga kapatid, mga kaibigan, I got news for you. meron akong magandang balita para sa inyo. You already have that victory. Meron ka ng tagumpayan sa iyong buhay. Victory over fear, Katagumpayan laban sa takot, victory over death, katagumpayan over kamatayan, victory over worry and stress about the future. katagumpayan laban sa ating pag-aalala sa mga bagay na hindi natin alam sa darating na panahon. You cannot live tomorrow today. You cannot live Hindi ka tomorrow pwedeng today. mamuhay yung ngayon at bukas at sa kinabukasan. Hindi mo pwedeng mamuhay na hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng mamuhay sa iyong You know tomorrow? Tomorrow? hindi mo Okay? Tomorrow? hindi mo pwedeng isa buhay ang iyong bukas sa kasalukuyan. Right? Yan. You cannot live tomorrow today, right? Hindi mo pwedeng isa buhay ang iyong bukas sa kasalukuyan. You understand? You cannot live tomorrow today, right? But you know something? I learned something about Philippine people, no? May napansin ako sa mga Pinoy. They eating today lunch, they're asking tomorrow dinner, what do we eat? Habang kumakain ng tanghalian, iniisip na nila kung anong kakainin nila sa dinner bukas. You know, while sitting and eating lunch, bukas dinner, where shall we go for? Which restaurant shall we go? They're thinking about tomorrow already. Kumakain pa lang, iniisip na nila kung ang kakainin nila kinabukasan. But you cannot live tomorrow today. Hindi mo pwede isa buhay ang bukas sa kasalukuyan. My friends, Mga kaibigan, you have victory
meron ka katagumpayan. Today, today Itong araw na ito is your victory. ay iyong katagumpayan. Why? Bakit? Because Jesus conquered death. Dahil napatagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. I do not know Hindi ko alam what struggle you have right now. ang iyong pinagdadaanan ngayon. I do not know Hindi ko alam what fear and concern you have right now. kung ano man yung takot at mga alalahanin I don't ngayon. know. But God knows. Pero alam ng Diyos. Jesus knows. Alam ni Jesus. And Jesus is saying to you today, At sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon, give it to me ibigay mo sa akin and take my victory. at tanggapin mo ang aking katagumpayan. Give me your fear Ibisuko mo sa akin ang iyong mga takot and take my life. at tanggapin mo ang buhay ko. Give me your struggles. Ibigay mo sa akin ang iyong mga Struggles. paghihirap And take my peace. at tanggapin mo ang aking kapayapaan. Give me your utang Ibigay mo sa akin ang inyong mga utang and take at at tanggapin mo. I didn't take your money now. No, Jesus says, give me whatever is lacking and take my provision. Kung ano man yung mga bagay na kulang sa iyong buhay, isuko mo kay Jesus at tanggapin mo ang kanyang provision. You may have a big financial debt you are looking at. Kung ikaw may pinagdadaanan ngayon at ikay baon sa utang, You may have family members who are suffering and they are sick and death is knocking on the door. kung meron ka mang pamilya o kapatid na may sakit at nandun na kumakatok na ang kamatayan sa kanilang pinto. You may have bad relationship in your family that is tearing the family apart. Kung ikay may nagdurusa dahil sa meron kayong relasyon na pilit sinisira, no? I want to declare to you today, you have victory. Sinasabi ko sa inyo, itong araw na ito, kaya natin itong patagumpayan. We do not know what tomorrow holds. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. I do not know what tomorrow holds. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. I hope tomorrow the typhoon doesn't stop my flight to flying back to Singapore. Ang panalangin ko, hindi sana magkaroon ng bagyo no, at tigilan ng aking pag-uwi sa Singapore. Not only there's a rally going on today, tomorrow there's a typhoon coming up towards the north. Oh, meron na ngang rally, meron pang bagyo na papuntang norte. But you know something? Pero alam mo ba, I cannot leave tomorrow. hindi ako alis bukas. I cannot leave tomorrow. Ah. No, leave. Hindi ako pwedeng mamuhay Okay. sa bukas. I cannot leave tomorrow today. Hindi ko kayang mabuhay ng nakaraan dito sa kasalukuyan. Okay, ah? Okay na. Okay na. Settle, ah? But you know something? Pero alam mo ba, All of us, lahat tayo, today, itong araw na ito, let's live in victory. tayo mamuhay ng may Last katagumpayan. verse. Huling talata. 58. Last verse. Verse 58. Yan. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Stand firm in what? Anong bagay tayo kailangan magpakatatag? Stand firm in the victory of Jesus Christ. Magpakatatag tayo sa katagumpayan ni Hesus Kristo. Let nothing move you. Huwag nating hayaan kahit anong bagay na bagabagin tayo. No? Let nothing move you. Ah? Huwag tayong paapekto sa mga bagay-bagay na yan. Not sickness, Hindi sakit, not work problem, hindi mga problema natin sa not trabaho, ministry problem. hindi sa mga gawain natin Not sa relationship. iglesia, hindi mga sira nating relasyon. Let nothing move you. Huwag kang magpadala dito sa mga problema na ito. So what do we do? Ano yung dapat natin gawin? Just give yourself fully to the work of the Lord. Isuko natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos. Because
Dahil your labor in the Lord is not in vain. lahat ng ating paghihirap ay hindi masasayang sa gawain ng Diyos. Can I get the musicians to start playing the song? My friends, we're going to celebrate 85 years of UEC Mga Santa kapatid, Cruz. tayo'y magdidiwang na ika-85 taon na anibersaryo ng Iglesia ng UEC Santa Cruz. Next week. Next week na yon. And yet, these 85 years, there is good times and bad times in this church. Sa loob ng 85 taon, merong tinatawag na mga bagay na ikinatutuan natin at mga bagay na pinagdaanan natin. Can start playing. In the whole 85 years, Sa loob ng 85 taon, there is not a single year that everything is smooth. hindi lahat naman ng hindi araw-araw lahat ng bagay maayos. Not a single year. Walang isang taon na maayos lagi. But you know something? Pero alam mo ba, No matter what you go through, anong man ang iyong pagdaanan, God is faithful. tapat lagi ang Panginoon. Amen? Ang Diyos. Amen? God is faithful. Tapat ang Diyos. You may have challenges, Maaring meron kang pagsubok, you may have problems, meron problema, but today, ngunit itong araw na ito, just today, sa ngayon, itong araw na ito, know this, alamin mo ito, God is faithful. tapat ang Diyos. And today, At ngayon, live in that victory. mamuhay ka na merong katagumpayan. Amen? Amen ba? Go ahead. Okay. Oh, be my anthem. Oh, be my anthem. Lord, when the world has tayo po lahat ay tumayo. At tayo po kumanta. Sabihin po natin kantahin to. And give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, one heart sing out your praise forever. Let's surrender all to Jesus. Beauty for ashes. You find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, one heart sing out your praise forever. Let's take this time. Everybody here? Listen softly. I do not know your struggle. I do not know your pain. But if you need Jesus to touch you, if you need Jesus to heal your heart, you need Jesus to give you that victory today. I want you to just put up your hand and just put it down. Just put up your hand and put it down. That's all. I'm not going to delay. So, last one. If you need Jesus to touch you today in any area of your life, just put up your hand and put it down.
Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace brought heart sing out your praise forever. Father God, in Jesus' name, you see all those hands that was raised. Lord God, these are your children. Jesus, you died for all of us. And whether it be health, whether it be finance, whether it be relationship, or in any area of our life, Father God, all those hands, all those families represented, in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, touch them right now. Heal, bless, grow, overcome for each and every one of us. Lord Jesus, we commit everything. We cast our cares to you right now. And we ask, Lord God, that you bless us far above all that we can think or imagine, far above all our needs and wants, far above all our weaknesses and sicknesses, far above anything this world can offer. By the power of the Holy Spirit, Lord, bless us, heal us, hold us, and may your grace overflow and abound in us. In Jesus' name I pray. Amen. Rinig. Muli ito po yung nagpapaalala sa atin na yung pag nilalagay natin, yung pag-asa natin sa mundo, ang daming kamatayan lang yung aasahan natin. Nandiyan yung mga problema sa relasyon, kalusugan natin, tas financial natin, ang dami. So, pinapaalala sa atin na i-focus po natin ang ating sarili kay Jesus. Ma-share ko na lang din po. Yung nga po, dito pong mga nakaraang araw, itong buong linggo na to, ako po nagkasakit. So, tas bigla narinig ko na ako pa rin po pala yung magpe-preside ngayon. Tas bukas meron pa rin po kaming assignment sa TNET. So habang po nagagawa ng script, sabi po ng asawa ko, baka pwedeng may masabi mo na maaga na makipagpalit na. So sabi ko, hindi. Alam ko ang Lord, magbibigay siya ng lakas sa panahon na kailangan ko. So yun po, nag-prepare po ako at ayun po, praise be to God na patuloy niyang pinagkakalob talaga yung kalakasan sa mga panahon po talaga na kailangan natin. So, ayun po, sabi po doon sa salita, stand firm. Dumadanas man po tayo ng mga ganyang problema, focus on Jesus. Yun, devote natin yung sarili sa gawain para kay Jesus. So, ayun po. Right now po, we will have a dance offering to be offered by UECS Grateful Student Section Charity led by their advisor, Ms. Javelin Baltasar.
Thank you, Grade 4 Charity, and thank you, Miss Jebeline Baltasar. It's a blessing to see our children offering their talents for the Lord. Now, we will have a praise report to all God has done in Church Tribe Ministry to be reported by Brother Billy Sebastian. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Isa pong praise report mula po sa ating Tribe Youth. Dagdag po na nangyayari sa ngayon simula po nung last praise report nung August. Una, meron po tayong isang bagong kabataan na kasalukuyan ay umaattend po ng one-on-one Camency Discipleship. Ito po ay bago. Ito po ay hindi pa po umaattend sa ating church o sa anumang youth gathering na meron po tayo. Pangalawa, kasama po ang paghubog ng ating school. Meron po tayong dalawang estudyante from UECS na umaattend rin po ng ating youth gathering ay magpapasimula na po ng kanilang sariling discipleship group sa loob po ng UECS. Pangatlo po, bukod po sa core group ng Tribe Youth, ang tawag po namin doon ay BUG, kung meron din po yata ang ating BOED noon. Ngayon po ay meron po tayong mga napili na mga kabataan na makakatulong po para sa mga gawain. Isang grupo para po sa mga high school students, bukod na grupo po para sa mga college students. Bilang panghuli, patuloy po namin pinapahatid ang aming imbitasyon sa Tribe Youth Center. Meron po kaming youth center po sa tabi po ng Goodwill sa Sambat sa mga hindi pa po nakakaalam. Ngayon pong August ay magbubukas po uli kami. Kung meron po kayong mga kapatid, pamangkin, anak na nag-aaral po malapit sa Sambat, LU, LSPU, o kahit po dito na nandito po sa bayan, ay amin pong iniimbitahan na pwede po pumunta doon sa ating po youth center doon. Magbubukas po kami ngayong October po muli. Isa pang imbitasyon, ang fellowship po, kung meron po kayong mga kabataan din na kasama sa bahay o kakilala, minsan pa po namin kayong ini-invite ngayon po October sa ating pong youth gatherings. Tuwing Sabado po ito ginagawa
alas 2 po ng hapon, dun din po sa ating Tri-Youth Center. Muli, ang papuri po at pasalamat ay sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. Yan. Yun po. Tunay nga na ang Diyos ay kumikilos. No po? Maaasahan natin lagi. Kaya tayo po ay patuloy na mag-focus kay Lord. Sa lahat po ng mga students and sa mga magulang po, welcome po sa UEC Santa Cruz Sunday Worship Service. Pati po sa mga bagong dalo po sa church. At ayan nyo na rin pong ipaabot ko po ang pag-invite po sa inyo na kung wala pa po kayong church na na-attendan, welcome po kayo sa UEC. Yun po. At kung sa mga nais po na may magka-small group, iniimbitahan ko rin po kayo na makabilang sa mga small group po natin. Marapat lang na may pag-ugnayan po sa mga leadership po ng church. Yun po. Iniimbitahan ko na rin po ang mga magulang na may mga dala po lagi anak. Yan po. Pwede po natin dalhin po siya sa Sunday School. Ginaganap po dito sa taas po ng Welcome Hub. Iniimbitahan ko na rin po ang bawat adult na mag-join ng Adult Sunday School. Ginaganap po tuwing linggo, 7:45 to 8:45 a.m. Diyan po sa Welcome Hub din po. Yun po. Next week po, 85th church anniversary na natin. So, magkakaroon po tayo ng regular service on the morning at meron din po tayong church service sa afternoon, 3 p.m. So, hope makadalo po kayo. Yun po. Iniimbitahan ko na po lahat na tayo po yung mag-sit tayo at ating pong awitin ang ating doxology at matapos po ay ang benediction. Tayo manalangin. Our most gracious Heavenly Father, again, we thank you for this wonderful day of Sabbath day that we can worship together in spirit and in truth. Salamat, Panginoon, sa iyong pangaral na siyang muli nagbukas sa aming isipan at puso na to stand firm sa araw-araw na aming buhay dahil ang tagumpay ay nakamtan na namin bilang mananampalataya kay Heso Kristo. Sa anumang larangan ng aming buhay, maaring sa inaharap na problema, mga gastusin, mga karamdaman, naway tindigan namin na kami ay tagumpay na. Salamat, Panginoon, at naway baunin namin ang aral na ito sa aming paghayo sa umagang ito. And this time, Father, as your servant give the benediction,
pray, Father, that your servant find favor in dismissing your people. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May He continue to lift up His countenance on you and give you peace. In the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. This concludes our worship service. You may all be seated. Ayun po. Dito po nagtatapos ang ating pong service. Ayun po. Okay na po. God bless po. Patay na. Magkamayan po tayo. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid,